Class, ngayon, pilot testing. Define muna natin. Pilot testing is a small trial run of your experiment before mo gawin ang full study. Ibig sabihin, hindi mo agad ilalabas sa malaking sample. Tinetest mo muna kung gumagana ba ang design mo. Example, isipin mo may experiment ka. Gusto mong mag-test ng memory using a list of words. Diretso mo agad ginawa sa 50 participants. Tapos biglang may nagtanong, "Sir, ano po ang gagawin namin?" Iba-iba ang interpretation nila. Yung iba nag-memorize, yung iba nagbasa lang. Result, magulo. Kung nag-pilot testing ka sana, nahuli mo na agad ang problem na hindi pala malinaw ang instructions. Isa pang example, masyadong mahaba ang task. After 10 minutes, pagod na ang participants. Hindi na accurate ang responses. Kung nag-pilot test ka, na-adjust mo sana ang time. So ang purpose ng pilot testing, identify issues, ayusin ang design bago ka mag-full launch. Parang movie, hindi agad final release. May test screening muna para makita kung may mali. So tandaan ninyo, pilot testing saves you from big mistakes. Mas okay ang maliit na sablay ngayon kaysa malaking sablay sa actual study. Interactive tayo. Kung kayo ang researcher, mas gusto nyo bang makita ang error habang maliit pa ang study? O kapag tapos na at hindi na pwedeng baguhin? At ngayon na malinaw ang pilot testing, titingnan naman natin kung paano natin ito ina-apply sa actual scenario through examples. Class, ngayon, example ng pilot testing. Tingnan ninyo itong scenario. May group ng researchers. Excited sila, ready na ang experiment. Pero instead na ilabas agad sa malaking sample, nag-test muna sila sa maliit na group at doon lumabas ang mga problema. May nagsabi, "Hindi ko gets ang instructions." Yung isa, iba ang interpretation. Yung isa naman, nagkamali sa timing. Ngayon, imagine kung hindi sila nag-pilot test. Diretso sila sa full study. Lahat ng participants, maguguluhan. Lahat ng data, questionable. Sayang ang effort. Pero dahil nag-pilot testing sila, nakita agad ang issue, naayos ang instructions, na-adjust ang timing, at naging mas malinaw ang procedure. Gawin nating simple. Pilot testing is your safety net. Hinuhuli nito ang mali bago ito maging malaking problema. Parang rehearsal, hindi ka aakyat sa stage nang hindi ka nag-practice. So tandaan ninyo, test before full study. Fix unclear instructions. Check timing. Interactive tayo. Kung kayo ang researcher, gusto nyo bang malaman agad ang mali habang maliit pa ang setup or kapag tapos na at hindi na pwedeng i-correct? At ngayon na malinaw ang pilot testing sa actual scenario, quiz muna tayo. Class, MCQ tayo. Purpose of pilot testing. Final results, fix problems, publish study, or increase bias. Ngayon, wag agad sagot. Isipin natin itong nasa picture. Parang student na overloaded. Ang daming nangyayari sa paligid, ang daming iniisip, ang daming possible na mali. Ganito ang experiment kapag walang pilot testing. Ngayon, isa-isahin natin ang choices. Final results. Hindi, kasi hindi pa ito final stage. Hindi pa ito ang actual data collection, publish study. Hindi rin, kasi wala ka pang maayos na result. Increase bias. Mas lalong hindi, ayaw nga natin ng bias. So ano ang purpose? Fix problems. Ibig sabihin, hinahanap mo kung saan nagkakamali ang design mo. Inaayos mo ang instructions, ina-adjust mo ang timing, pinapalinaw mo ang proseso para pagdating sa actual study, hindi ka na nangangapa. Gawin nating simple. Pilot testing is debugging your experiment. Parang software. Hindi mo ilalabas ang app kung hindi mo pa chine-check ang bugs. So, ang sagot? Fix problems. Pero tandaan ninyo ito, kapag hindi ka nag-pilot testing, hindi mo alam kung ano ang mali. At kapag hindi mo alam ang mali, hindi mo maaayos. Interactive tayo. Kung kayo ang researcher, mas gusto nyo bang magkamali sa maliit na setup or sa malaking study na hindi na pwedeng ulitin? At ngayon na malinaw ang pilot testing, pupunta tayo sa final concept. Paano natin ini-standardize ang buong proseso, step by step, which is experimental protocols.
Class, ngayon, experimental protocols. Define muna natin. Experimental protocols, ito ang step-by-step na guide kung paano mo isasagawa ang experiment mo from start hanggang finish. Ibig sabihin, hindi lang ito idea sa isip. Ito ay nakadocument, malinaw at pwedeng sundan ng kahit sinong researcher. Tingnan ninyo iyong example sa slide. Yung nasa taas, may plan, may guide, may sequence. Result, maayos ang gawa. Yung nasa baba, walang sinusunod, kanya-kanyang style. Result, parang gumuho na structure. Ganun din sa experiment. Kung walang protocol, bawat researcher iba ang gagawin. Iba ang instruction, iba ang timing, iba ang proseso. So kapag nag-compare ka ng results, hindi mo alam kung dahil sa variable or dahil sa iba-ibang procedure. Kaya mahalaga ang protocols. Una, step-by-step procedure, walang hulaan. Pangalawa, ensures replication. Ibig sabihin, kahit ibang tao ang gumawa, same result ang lalabas. Pangatlo, standard guide. Ito ang sinusunod para maging consistent ang buong study. Gawin nating simple. Protocol is your experiment manual. Kung walang manual, kanya-kanyang interpretation. Interactive tayo. Kung kayo ang researcher, gusto nyo bang kayo lang ang nakakaintindi ng experiment ninyo? Or gusto nyo na kahit ibang tao, kaya itong ulitin at makuha ang parehong result? At ngayon, nakompleto na ang process from standardization hanggang protocols. Ready na kayong mag-design ng experiment na hindi lang maganda ang idea, kundi valid ang resulta. Class, ngayon, importance ng experimental procedures. Bakit ba natin pinapahirapan ang sarili natin sa standardization, instructions, pilot testing, at protocols? Kasi may tatlong malaking benepisyo. Una, allows replication. Ibig sabihin, kung ginawa mo ang experiment ngayon at ginawa ulit ng ibang researcher bukas, dapat lalabas ang parehong result. Kung hindi pareho ang result, ibig sabihin may mali sa proseso. Sa science, hindi sapat na gumana once. Kailangan gumana ulit. Pangalawa, reduces error. Kapag malinaw ang procedure, nababawasan ang unnecessary mistakes. Hindi na nagkakaiba ang instructions. Hindi na nagkakaroon ng confusion ang participants. Less noise, mas malinaw ang data. Pangatlo, improves validity. Ito ang pinaka-importante. Validity means tama ba ang conclusion mo. Kapag maayos ang procedure mo, mas confident ka na ang result ay dahil sa variable, hindi sa gulo ng setup. Gawin nating simple. Good procedure equals trustworthy result. Bad procedure equals questionable result. Interactive tayo. Kung may dalawang study, parehong maganda ang idea. Yung isa, magulo ang process. Yung isa, malinaw at consistent. Saan kayo mas maniniwala? At ngayon na nakita ninyo ang importance, handa na kayong gamitin ang mga ito para gumawa ng experiment na hindi lang convincing, kundi scientifically valid. Quiz time tayo. Class, final MCQ tayo. Protocols are important because add confusion, reduce control, ensure replication, or remove variables. Ngayon, tingnan ninyo yung image. May isang student na confident, may idea, may direction. Yung iba, naguguluhan, panic, hindi alam ang gagawin. Ganito ang experiment kapag walang protocol. Iba-iba ang interpretation, iba-iba ang ginagawa, magulo ang outcome. Ngayon, isa-isahin natin, add confusion. Hindi, kabaligtaran nga ang ginagawa ng protocol. Reduce control. Hindi rin, mas lalo nitong pinapalakas ang control. Remove variables. Hindi rin kasi may variables ka pa rin pero controlled. So ano ang tamang sagot? Ensure replication. Ibig sabihin, kahit ibang researcher ang gumawa, kahit ibang lugar, kahit ibang time, lalabas pa rin ang parehong result. Iyon ang goal ng science. Hindi one-time success, kundi repeatable truth. Gawin nating simple. Protocol is your guarantee na hindi ka lang sinwerte. Na ang result mo ay hindi aksidente, kundi consistent.
So ang sagot, ensure replication. Pero tandaan ninyo ito, kung hindi ma-replicate ang study, mahina ang ebidensya. Interactive tayo. Kung kayo ang researcher, mas gusto nyo bang isang beses gumana ang study ninyo o gumana ito kahit ulitin ng ibang tao? At dito, nagtatapos ang module ninyo sa experimental procedures from idea hanggang valid execution.